Meron pong bagyo ngayon at ang sentro ng bagyo ay Purok 6, Malipangpang. Pero andito tayo, hindi hadlang ang bagyo to worship the Lord. Gaya ng pinag-uusapan natin, yung ating mini-series, si Daniel, kahit alam niyang ipapakain siya sa leon, hindi siya napigilan ng pagpapakain sa leon. Still, si Daniel, nagpipray pa rin 3 times a day. Kahit alam niyang delikado dahil ibinabawal na mag-pray sa ibang Diyos maliban kay Darius, nanatili si Daniel naging tapat sa Panginoon. Kahit mga panganib ang kanyang susuungin, walang problema. Dahil ang pananampalataya ni Daniel ay gano'n na lamang. At yun ang ating goal, maging firm ang ating faith o yung pagtitiwala natin sa Diyos. The very reason why we are here, makinig ng salita ng Diyos, ng preaching, para pagtibayin natin yung ating relationship sa Diyos, yung ating ugnayan sa Kanya, ang ating pananampalataya. Kasi totoo lang po, anytime magkakaroon ng calamity, ng problema, ng lindol, ng gera, paano na lang kung napakababaw ng pagtitiwala natin? E di, mas problema po ba yung pag-worry mo, pangamba mo? Kaya pinag-uusapan po natin ito. Ngayon po mga kapatid, as we continue, part number 4, faithful until the end. Naging tapat si Daniel hanggang sa wakas, part number 4. Tayo po muna tayong lahat as we pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagpapasalamat muli kami dahil muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon upang kami ay makapanambahan sa kabila, Panginoon, ng ganito ang aming weather condition, may bagyo, pero hindi napigilan ng bagyo ang pananampalatayang meron ang mga narito. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Ama, na deserve nyo, no matter what happened, na masamba kayo, mapaglingkuran kayo bilang aming Diyos. Kaya ngayong umaga ay humihingi ng anumang tawad sa mga pagkukulang naming nagawa. And let the Holy Spirit speak to us. Gamitin mo lamang minsan pa na instrumento ang inyong lingkod para dumaloy ang makapangyarihang salita na kailangan naming marinig. Mga prinsipyong kailangan naming matutunan nang sa gayon may panglaban kami sa mundong ito. At ito ay walang iba kundi ang inyong salita. Help us, Lord. Guide us, Lord. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pag-uusapan natin, upo na po tayo, more in decision making. Pag-uusapan natin ito. May tanong. Paladin ka ba? Yung bang laging parang gusto mong ikaw ang nagdidesisyon. Ano? Lahat tayo ay hindi exempted when we talk about decision making. Araw-araw yan. Kailangan nating magdesisyon. Ngayong umaga, ang dami nating desisyon na ginawa. Ano ang almusal? Ano ang isusuot? Saan sasakay? Magtututbrush ka ba o hindi? Laging may desisyon. It's either minor decision ang ating ginagawa o yung tinatawag nating major decision. At ito po ang katotohanan pag pinag-usapan ng decision making, lahat ng desisyon na ating ginagawa, tayo rin ang naaapektuhan. At kung minsan, damay pa ang buong pamilya sa desisyon na ating ginawa. Kaya lagi nating maririnig, make a right decision. Para kung yan ay tamang desisyon, yung outcome niyan maganda. Pero kapag pumalpak ang ating desisyon, mali yung ating desisyon, tayo ang maaapektuhan sa mali nating ginagawang desisyon. At ito pa nakakalungkot. Kung minsan, noon mo pa ginawa yung desisyon na yon, pero ngayon, umaapekto pa rin yung desisyon na ating ginawa. Yung bang pinili mo siya na siya ang iyong mapapangasawa.
Di ba? Hanggang ngayon, ang epekto ay nasa atin. Magdesisyon ka na puro hotdog ang almusal, nasa sayo yon. Magdesisyon ka na mapalapit ka sa Panginoon, nasa sayo yon. Amen? Amen? Magdesisyon ka na kahit wala ka pa sa tamang edad ay papasok ka na sa relationship, nasa sayo yon. But salamat sa Panginoon, merong Word of God to guide us. May nagtanong sa isang pastor, Pastor, dapat pa ba tayong maniwala sa horoscope? Di ba yung horoscope, sasabihin nito kung ano mangyayari sa future? Sabi niya ganoon, tayo bilang mga Kristiyano, hindi na dapat tayo naniniwala sa horoscope. Dahil ang sabi ng Bible, ito yung tanglaw sa ating lalakaran at liwanag sa ating landas. Sabi ganoon, dapat hindi na tayo naniniwala dyan. Dapat tayong mga Aris, hindi na naniniwala sa... Pang matalino lang talaga yung joke ko no? Mga kapatid, hindi po nakasalalay kung saan-saan yung future natin. Nakasalalay dito sa Word of God. Kung magdidesisyon kang sumunod o hindi. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ito po sagot. Kung gusto nating umayos yung ating future, kaya nga po, every Sunday ang ipinipreach natin dito ay ang salita ng Diyos. No? Pag-usapan po natin ito. Okay. Punta na po tayo sa puntos. Distress of the ruler. No? Ito po si King Darius. Nagdesisyon siya at yung desisyon niya nagdulot sa kanya ng tinatawag na distress. Pag sinabing distress, hindi makatulog, yung bang tulala, yung abala, yung bang magulo isip, yung desisyon na ginawa ni King Darius, siya yung naapektuhan. Kasi yung ginawa niyang desisyon sa pagpirma noong decree na ginawa niya ay firm decree or the firmness of the law. Pag sinabing firm, wala nang burahan yan. Wala nang palitan yan. Hindi na pwedeng palitan yan. Kasi firm na yung decree. At may mga desisyon tayo kung minsan na ginagawa na wala ka nang magagawa. Yun na yun. Tapos na yun. Yung epekto nun, hihintayin mo na lang. No? Basahin po natin. Daniel 6 verse number 12. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true. Sabi ng mga princess, mahal na hari, di ba gumawa kayo ng batas na within 30 days, walang ibang pagpiprayan kundi sa'yo lang. Ano? At sino mang mahuhuli na nagpipray maliban sa inyo, sa ibang Diyos, itatapon sa kulungan ng leon. Ano sagot ng hari? The thing is true. Ito pa, according to the law of the Medes and Persian, which alternate not. Sabi ng King Darius, itong batas na ginawa na ito, hindi na ito pwedeng mabago. Ano ba mga kapatid, yung mga desisyon natin hindi na pwedeng mabago? Pag ikay kinasal na, lalo dito sa Pilipinas, walang divorce dito. Fixed na yan. Ano? Okay. Marami po tayong desisyon na kapag pinagdesisyonan na natin, hindi na pwedeng ugain, hindi na pwedeng baguhin. Fixed na yon. Ngayon mga kapatid, listen to this. Kapag ang desisyon mo ay fix, huwag munang magdidesisyon agad-agad. Matutong kumonsulta sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin.
matutong humanap ng mga payong godly. Sabi nga ng Bible, di ba? In the multitude of counselor, there is safety. Lalo na yung gagawin nating desisyon ay talaga namang hindi na talaga pwedeng baguhin. Ano? Halimbawa, sa pag-aasawa, ang pag-aasawa, ang desisyon ay fix. Ano pa? Kuminsan, may mga nagawa tayong desisyon sa nakaraan na hindi na natin kayang baguhin. May mga pagkakamali tayo na hindi na kayang ituwid ng kasalukuyan. Kasi fix na eh. Ano? Fix na. No po? Yung ginawa ni King Darius na major decision, nagdulot sa kanya ng distress o pagiging balisa. Dahil ang apektado pala ng kanyang desisyon ay yung matapat niyang lingkod na si Daniel. Wala nang bawian, manghihinayang ka na lang talaga kung bakit ganon ang iyong ginawang desisyon. No? Yung parang ganito, ako yung iniwan mo at pinagpalit sa iba. Ngayon, kontraktor na ako, ikaw, empleyado pa rin. Wala na. Yun na kasi ang ginawang desisyon. Ano po? Okay. Hindi ko po alam sa atin ngayon dito na yung, sabihin natin yung term ng hanggang ngayon minumulto ka nung desisyon mo noon. Are you with me? Hindi ko alam kung ano yun. Pero nandun na yun eh. Ano? Kaya mag-iingat po tayo when we talk about decision making. Nung sinabi kong minumulto, biglang parang may hinanap ka. Dahil nga po ang desisyon, laging tayo ang naapektuhan. Ano? Okay. Firm. Hindi na pwedeng baguhin. Firm decision. Pangalawa, the folly of the leader. The folly of the leader. Okay, basahin muna natin yung konteksto, Daniel 6:7. Pag sinabing folly of the leader, yung kamangmangan ng leader. Yung kamangmangan ni Darius. Gumawa ng firm decision at ngayon naman, makikita natin nakapangmangan bilang leader yung ginawa niyang desisyon. No? Daniel 6:7, all the president of the kingdom, the governor, the princess, the counselor, and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall a petition of any god or any man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Ito na, hinamon na yung hari. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed, that is firm, according to the law of Medes and Persian, which altereth not. Verse 9, wherefore King Darius, what? Sign the writing and the decree. Nakita niyo ba yung sequence, Brother Jaime? Inilatag lang na ganun, walang magpipray sa 30 days maliban sa'yo. Ginanong-ganon lang siya. Mahal na hari, baka pwedeng isay nyo na yan. Abay, walang kaabog-abog. Pinirmahan agad. Major decision yun na hindi man lang nagpakonsulta kung kanino. Nung marinig na ganun, pinirmahan agad. Ang malupit nito mga kapatid, ang punishment, den of lions, ipapakain sa leon. Hindi pinag-aralan, hindi muna pinag-isipang mabuti, walang kaabog-abog, pinirmahan kagad ni King Darius yung isang major decision na ang punishment ay
cruel. When we say cruel, malupit, marahas na kaparusahan. Ano po? Okay. Listen to this. Hindi magiging hari itong si Darius ng isang imperyo, Medes Persia, kung hindi magaling at hindi matalino. Pero meron po tayong kasabihan, matalino man ang matching, na paglalalangan din. Ang talino nito pero napaglalangan ng mga princess at saka mga president, napapirma ng mabilis. Pinirmahan kagad ang flood control project. Hindi pinag-isipan kung sino ba ang hawak ng budget, katiwa-tiwala ba o hindi. Meron pa tayong kasabihan, ang katalinuhan ay hindi departamento ng pagiging perpekto. Huwag mag-rely sa katalinuhan. Rely on God's guidance. Amen? So minsan napaka-confident natin na gumawa na ng desisyon kasi may pinag-aralan ako iba ako nakakataas ako sa buhay Ako kumikita ng ganito kaya dapat ganito desisyon. Mali mga kapatid. Ang katalinuhan na hindi departamento ng pagiging perpekto. Paragi pa rin tayong mananalangin, hihingi sa Diyos ng guidance, lalo na nga po itong gagawin natin ay isang major decision. Bakit ba kasi napagdesisyon agad si King Darius? Kasi parang maganda yung inilalatag na decree nitong mga princess. Just imagine 30 days ang kikilalanin ng buong imperyo na Diyos at pananalanginan lang, siya lang for 30 days. Magiging Diyos siya for 30 days. Abay, ang ganda-ganda talaga. Pero hindi niya sinilip ang motibo noong pipirmahan niya. Kaya listen carefully mga kapatid. Ito pa, ang nagmamadali, madalas nagkakamali. Okay, listen carefully. Kapag minamadali ka na pagdesisyonin, delikado yan. Nung isang araw po, ipina-check up namin si Binaya sa isang pedya. Kasi ang concern namin kay Binaya, 1 month old yung bang mabilis huminga. Di binidyohan. Kasi yung pedya wala pa. Ngayon, nung nandun na yung pedya, hindi ang ikinonsern yung concern namin, yung hinihingal. Ang ginawa kay Binaya, pinigapig ang ganon. Ay, madilaw, kang ganon. Kailangan mo nang dalhin yan doon sa, anong ospital yung Castro ba? Kailangan mo nang yan. Ano tawag yan? May infection sa sa dugo. Tapos ang binigay pa sa aming pedya, medyo pricey. Ngayon, itatawag ko na, wag na kayong magpauli-uli. Dali nyo na kagad doon. Alam niyo mga kapatid, habang sinasabi niya yon, iba conviction ko, hindi ako naniniwala. Bakit po? Kapag major decision mga kapatid ko minsan, at binamadali ka, hindi naman life and death si Binaya Alam niyo, hindi ko po dinala sa Castro. Na 1 minuto ka palang tutungtong sa ospital, 20 mil na. Ganun ba yun? Inuwi ko yung bata. Nung pala, kulang lang sa bilad ng araw. Nakinig ako sa matatanda na maraming karanasan sa pag-aalaga ng baby. Nagtanong ako doon sa nagkaanak ng 17. Maligaw ka pa kaya kung 17 naging anak noon? Aba, napakarami ng karanasan noon. Tapos nagsipagdatingan si ate, si Joy, nakita si Binaya,
Ang lakas dumede, sumisikad pa. Sabi ng magkapatid, ito ba ipapaano mo, papakonfine mo? Ang lakas dumede. Ayon. What I'm trying to say mga kapatid, kapag minamadali ka, baka iba motibo. Hindi ko sinasabing iba motibo nun ha, baka lang. Baka mamaya tumitingin ng coaching, bibilin eh. Are you with me? Ang nagmamadali, madalas nagkakamali. Kapag minamadali ka, ay sale ngayon. Nako, until supply last. 3 na lang ang meron kami nito. Bilin mo na. Tapos nung mabili mo, hindi mo naman pala kailangan. Ang halaga pa naman ay 30,000. Kapag mga ganyan mga kapatid na minamadali ka, totoo nga bang concern sa akin itong minamadali ako? O meron siyang balak, kaya niya ako minamadali. O baka meron siyang motibo, kaya niya ako minamadali. Kailangan mahukay muna kung ano ang dahilan, kung ano ang motibo nung taong minamadali ka. Amen? Yung bang sagutin mo na ako na lang ang natitirang gwapo dito sa Balipangpang. Pag hindi mo pa ako sinagot, wala na. Wala nang gwapo. Hindi nga. Lalo na mga kapatid, kapag major decision. Ikonsulta yung mga maputi na ang buhok. Ikonsulta yung marami ng karanasan. Magsasabi yan ng katotohanan at papayuhan ka niyan ng ganap. Lalo mga Kristiyano na guided ng Holy Spirit, ng Word of God. Ang nagmamadali, madalas nagkakamali. Ano? Kaya kapag minamadali kayo, mag-isip muna kung bakit ka minamadali. Tanungin nyo, talaga bang love ako nito at minamadali ako? Ano ba talaga ang motibo nito at minamadali ako? Are you with me? Ang nasa Bible na minamadali tayo ng Diyos, redeeming the time because the days are evil. Minamadali tayo ng Diyos na maglingkod, mag-worship because the days are evil. Na kahit linggo, may bagyo, go to the church because the days are evil. Just imagine ang social media, yung influensya niyan. Nandiyan na ang mga pornography. Dati nung araw, Betamax pa. At mayayaman lang ang nakakabili. Lahat ngayon ng kabataan, kanya-kanya ng cellphone, pwedeng mag-access sa malalaswang panoorin. Kaya tama ang nasa Bible, redeeming the time because the days are evil. Ako'y natutuwa sa bisita natin. Ilang anak ang dala? 3? 2? Pero ang bisita natin, aatin sa Sunday school mga anak nila, tuturuan ng Bible story ng patungkol kay Daniel, kay David. Namumulat sila na may Bible pala, namumulat sila na may Diyos pala, namumulat sila na si Kristo ay napako sa krus para ating tagapagligtas. Hindi relihiyon ang tagapagligtas, hindi ang gagawin mong mabuti ang tagapagligtas, ang napako sa krus para magkaroon tayo ng tagapagligtas, si Jesus Christ. Unang-una, sa pag-asawa, huwag mong mamadaliin yan. Amen? Pagpasok sa trabaho, pag-isipang mabuti, pag-pray. Mga major decision. Anong kotse bibilin? Major decision yan. May payong ba o may kapote sa loob? O, di ba? Pagbili ng lote, pagpapatayo ng bahay. Alam nyo, listen carefully. Kahit gaano katatag ang bahay mo, kapag pinadalang ka ng Diyos ng lindol, it will collapse. Kaya pinaka-safe mga kapatid, serve the Lord. Because the days are evil. I'm not saying mga kapatid, huwag kayong bumili ng lote, huwag kayong magpatayo ng bahay. Alam niyo ba yung bisita natin?
Prayer niya na magkasasakyan kasi gusto niya talagang sumama kay Sister Divine. And finally, binigyan ng sasakyan. Andito ngayon. Amen? For the glory of God. No po? Because the days are evil. Kaya ganun, pag minamadali kayo, yung mga lalo yung mga sale-sale na ganyan, yung bang minamadali ka, may free itong tabo. Parang natuwa ka sa tabo. Binili mo na, may free tabo eh. Pagdating sa inyo, 11 pala ang tabo nyo. Kaya, wag masyadong nagmamadali, lalo na yung mga major decision. Baka yung gagawin nating desisyon sa bandang huli, nagsisisi talaga tayo kung bakit ko nagawa itong isang major decision. Katulad ditong si Darius, mga kapatid, as we continue, ang maapektuhan pala ng ginawa niyang firm decision ay yung lingkod niya na matapat, si Daniel. Ba hindi niya naisip na ang habit ni Daniel, nagpipray 3 times a day sa bahay? Hindi niya na naisip. Kung ito'y nag-isip, umupo muna, hindi muna ako gagawa ng decision, bigyan niyo muna ako ng time. Pagka kayo major decision at pinamadali kayo, i-rebuke nyo. Sabihin niyo po, rebuke. Teka lang, major decision yan, bigyan mo muna ako ng mga 3 taon. O kaya naman, kakausap muna ako ng mga counselor bago ako magdesisyon. Okay. Hindi mo na ako gagawang desisyon. Daniel, halika nga. Di ba nagpipray ka 3 times a day sa Diyos mo? Dapat ginanon muna no? Walang ganun Walang consultation. Pero major decision. Wag na wag niyong gagawin, mga kapatid, ng isang major decision, hindi kayo magko-consult sa iba. Wag lang yung nagpipilit sa yung magdesisyon ka. Wag lang yun ang pakinggan mo. Mag-consult ka sa iba. Baka meron kang hindi nasisilip nung kukonsultahin mo. Are you with me? Kaya safe yung ganon. In the multitude of counselor, there is safety. Consult. Kumausap sa mga expert. Amen? Kung ang problema mo ay website, consult ka kay Byron. IT yan. Sabi niya, Pastor, ganda ng barong mo ngayon, kulay pink ka. Sabi ko, galing yan ng Nigeria. Di ba yung mga Nigerian gusto makukulay? Naniwala naman. The folly of the leader. Yung bang napaglinlangan, King Darius, matalino, mahusay, buong imperyo ng Persia Medes ang kanyang hawak. Abay, napaglinlangan itong mga princess at saka mga president. Nauto. Nagpauto naman. Are you with me? Nawapagalis natin ngayon dito, bit-bit natin ang mensahe about decision making. Hindi po, bibili lang po ng toothbrush yung desisyon na ginawa ni Darius. Hindi po bibili lang ng monoblock ang desisyon ni Darius. Decree na kung sino man ang sasaway, ipapakain sa leon. Okay. And then, as we continue, distinction of the righteous. His distinct identity. Ito na po si Daniel. Sabi dito, Daniel 6:13, Then answered they and said before the king that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king. Ito na, nagsusumbong na Alam niyo po ba, mahal na hari, ang sumuway sa utos nyo, walang iba kung hindi si Daniel na bihag lang galing ng Judah. Ang sumuway po, si Daniel. Yung bihag natin, galing ng Judah. Regarded not thee, O king. Abay, hindi kayo sinunod. Sinuway kayo. Nor the decree that thou hast signed, but make it his petition 3 times a day. Yun ang identity ni Daniel.
Ano po yon? Makikita mo si Daniel, nagpe-pray 3 times a day. No? In-emphasize noong mga nagsumbong kay King Darius, yung pagiging captive ni Daniel. Itong si Daniel, naliligiran siya ng 120 princes, 200 presidents. Yun ang kasama niya lagi sa kaharian. Pero itong si Daniel, hindi na impluwensyahan ng 122 niyang kasama. At malinaw na malinaw pa rin na ang identity ni Daniel, nagpe-pray sa Diyos 3 times a day. That Daniel identity. Parang ganito mga kapatid, sa panahon natin, makita mga kapatid yung identity na tayo'y follower ng Panginoong Kristo, na tayo'y Kristiyano, yung bang kahit maligiran ka ng mga nagtitiktok, hindi ka naiimpluwensyahan. Kahit naliligiran ka ng mga taong nagmumura sa trabaho, hindi ka naiimpluwensyahan. Kahit naliligiran ka ng mga taong may bisyo, hindi ka naiimpluwensyahan. Kahit naliligiran ka ng mga bad influencers sa social media, hindi ka naiimpluwensyahan. Katulad ni Daniel, still, ang identity niya, nagpe-pray 3 times a day. Are you with me? Sabi ng Bible, bilang Kristiyano, magliwanag ka sa mundong ito. Makita talaga yung iyong identity. Identity. Kahit pa nga mayroong panganib. Ano po? Distinction of the righteous, his distinct identity. Okay. Tatanungin ko po kayo. Ikaw bilang Kristiyano, ano ang distinct identity mo kapag ka nasa trabaho ka? Pag nasa school ka, pag nasa bahay ka, ano ang distinct identity mo kapag ka naliligiran ka ng mga unbeliever, ng mga tao o mga kapitbahay mo o nagdatingan yung mga kamag-anak mo na unbeliever, ano yung makikita nilang distinct identity natin? Are you with me? Si Daniel, again, paulit-ulit tayo, yun talaga makikita mo sa kanya. Napaka-prayerful ni Daniel. Just imagine, 122 ang kasama niya ng mga leaders ng empire. Pero itong 122, iba motibo. Ang dami nila, kumbaga mga kapatid, when we talk about influence, nag-iisa ka lang tapos 122 yung nakapaligid sa'yo. Parang napakahirap na hindi ma-impluensyahan. Tapos ito pa, di ba Brother Junel, ang hinighlight pa, itong si Daniel, dayo lang doon, captive. Pero grabing manindigan, hindi taga roon. Parang sa basketball, nako, kayang-kaya natin to, may dayo. Parang ganon. Grabe, yung bang, hindi naman siya taga roon. Pero kung ano ang meron siya bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, yun ang makikita sa kanya. Amen? Pag ba kainan na ganyan, yung bang distinct identity mo sa kanila, nagpipray, di ba dapat ganun? Nagpipray tayo before eating? Yung bang sabihin ng mga kasama, napaka-awkward naman ito, napaka-ano naman ito, parang madre naman ito, parang Amen? Sa pananamit, may distinct identity ba tayo sa pananamit? Ay, pastor, kitang-kita yung pag-Sunday. Pero kapag regular days, are you with me? Makikita pa ba yung distinct identity ng Kristiyano na tayo hindi tayo nagsusuot ng malalaswang damit? Amen?
Na yung maiksing ganoon, tapos pag ginanon mo, dito naman gumaganon. Kita naman dito, pag ginanon mo, distinct identity. Pag tayo nagsalita, nakipagkwentuhan, ano ang distinct identity natin pag tayo ay nagkukwento? Yung naliligiran tayo ng mga kwento ng mga green jokes, yellow jokes, pink jokes, pero tayo white lang. Are you with me? Pag tayo stress, pagod sa trabaho, ano ang distinct identity natin na makikita ng mga taong nakapaligid sa atin? Katulad na rin ba tayo ng iba? Nakapag-stress? Diba? Mainitin ang ulo? Hindi na impluensyahan. Distinct identity ni Daniel. Kaya nung isinumbong kay Darius, itong si Daniel, ang sumuway si Daniel, 3 times a day nagpe-pray. Ang nakita nila, yung distinct identity ni Daniel bilang Kristiyano. Hindi ang sumbong, tamad po kasi yan eh. Lagi po kasing late yan eh. Nag-uuwi po yan ng plancha. Hindi po ganun. Ang nakita nilang kakaiba kay Daniel, nananalangin 3 times a day. Ang gandang distinction. Sabihin nyo nga po, distinction. Yon ang magandang distinction. Okay. Pangalawa, his devoted integrity. Then answered they and said before the king that Daniel, which is of the children of captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, no, but maketh his petition 3 times a day, and that is his devoted integrity. Yun yung pinagsisikapan sa buhay ni Daniel. Yung siya'y makapag-pray, makausap ang Diyos 3 times a day. Nawa mga kapatid, ito challenge natin. Nawa pag natapos itong series natin about Daniel, makita sa atin bilang mga anak ng Diyos, itong buhay ni Daniel, yung bang i-goal natin, na Panginoon, tulungan niyo po ako na makapag-pray 3 times a day. 3 times a day. Again mga kapatid, maraming magdedemand sa'yo ng schedule, magiging busy ka, marami kang iluluto, marami kang lalaban, marami kang pupuntahan, pero ipaglaban niyo mga kapatid na kayo makipagniig sa Diyos pa rin at huwag niyong i-compromise yung oras para sa Diyos. Ano blessing kay Daniel? Siya ang ginawang presidente ng mga presidente because of his faithfulness. Listen to this. When the commands of men conflict with the commands of God, conviction must conquer compromise. Amen? Ito yan eh, kapag may Kristiyano kang tunay, meron kang conviction eh. Alam mo yung tama at mali eh. Lalo na nakakapakinig tayo ng mensahe ng Panginoon. To conquer compromise, lalakas mga kapatid ang iyong conviction. Dahil lagi mong pagpipray, pagtalima sa Diyos, lalong lalakas ang conviction kapag strong ang relationship natin sa Diyos. Pero kapag laylo ang relationship natin sa Diyos, kuminsan ang conviction, para pag yung tibok ng puso, tug, tug, tug. Kaya madaling ma-compromise. Pero kapag matindi ang conviction, tug, 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 tug. Hindi mo yun gagawin. Dahil yung utos ng tao kuminsan, mangyayari yan sa atin, conflict na sa gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. No po? Si Daniel, hindi mo mapapasamba sa tao. Si Daniel, hindi mo mapapasamba sa kahoy. Si Daniel, hindi mo mapapasamba sa bato. Si Daniel, hindi mo mapapasamba sa santo. Di ba si Darius ang dapat sambahin during that time? Hindi mo siya mapapasamba sa tao.
Dahil isa lang ang kanyang sinasamba, ang Diyos na buhay, ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagbigay buhay, ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng mga pagpapala araw-araw. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Confirm ang decision, ang decree. Si Daniel naman, firm ang kanyang pananampalataya sa Diyos. No po? His devoted integrity. No po? Pangatlo, his daily intercession. Then answered they and said before the king, that Daniel, puntahan natin yung baba, make it his petition 3 times a day. Daniel didn't pray to be seen. He was seen because he prayed. Hindi nagpe-pray para magpakitang tao. Nakita ng tao kasi nagpe-pray. Habit niya yon. Yun ang forma niya. Yun ang buhay niya. Yun ang kanyang desisyon na ginagawa araw-araw. Mag-pray. The strength of the saints is not in the sword, but in the secret place of prayer. Ano? Amen? Ganda nito. Ang kalakasan daw ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano ay hindi sa pamamagitan ng itak o ng sword, but in the secret place of prayer. Kung bakit si Daniel ay firm, may kita ang distinction, kahit death ang nakaamba, hindi susuko. Meron siyang sikreto, panalangin. Sabihin niyo nga po, panalangin. Challenge. Subukan mong hindi kausapin ng misis mo na 1 buwan. Hirap, ano? Yung relationship, lumalamig. Pero subukan mo yung may oras ka sa asawa mo, kakain kayo, kwentuhan kayo. Di ba isa sa nagpapatibay sa relationship is communication? Mahalaga ang communication. Ganon din po ang nagpapatibay sa atin, mga kapatid. Yung ating pong paikipagniig sa Diyos. Kapag ito po'y kulang, nakukulangan din ang ating katatagan bilang mga anak ng Diyos. Pero kung ito ay sapat, nagiging sapat din ang ating pagiging firm sa ating pong pananampalataya sa ating Diyos. That is the secret. Prayer. Kung gusto mong tumatag, you pray. You pray. The world saw disobedience, but heaven saw devotion. The accuser saw rebellion, but God saw what? Relationship. Sabi ng mga accuser, nagre-rebelli si Daniel, ayaw tumalima. Pero ang tingin ng Diyos, nagkikipag-ugnayan at relationship. Daniel accused falsely by envious leaders. Jesus Christ accused falsely by priests and rulers. Daniel prayed faithfully despite death. Jesus Christ prayed, not my will, but thy will be done. Daniel thrown into den of lions. Jesus Christ laid in a sealed tomb. Daniel delivered by God's power. Jesus Christ raised by God's power. Daniel deliverance glorified God in the kingdom. Jesus Christ's resurrection brings salvation to the world.
And that is the similarity of Daniel and the Lord Jesus Christ. Bilang pagwawakas, alam mo ba na meron pa tayong major decision na pwedeng gawin sa buhay na ito bago tayo mawala? Ano po ito? Tayo'y mamamatay at mayroong langit at mayroong impyerno. Ngayon ang desisyon, hindi bukas. Saan ka pupunta ang iyong kaluluwa? Langit o impyerno? Kung tayo'y magdidesisyon na, Pastor, gusto ko pong langit ako mapunta. Meron na pong nakalagay sa Bible na paraan at kung sino ang dapat nating lapitan. Ito'y walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Yan ang isa sa major decision na wag nating mamiss habang tayo nabubuhay. Na habang tayo nabubuhay ngayon, magdesisyon tayo, Panginoon. Ako po'y taong makasalanan. Kailangan ko po ng tagapagligtas. At kayo po ang tagapagligtas. Kayo po ang namatay sa krus. Kayo po ang nagbayad ng aking kasalanan. Gusto ko pong mabago ang aking buhay. Meron nga tayong kanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. The very reason kaya hindi niya magawa ang paggawa ng tama, may kulang sa kanya at ang kulang sa buhay niya, the Lord Jesus Christ. Kung sino man ang nakay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Saka pa lamang magkakaroon ng pagbabago ang buhay kung ikaw ay nakay Kristo na. Iwala yung sariling desisyon, sariling pamumuhay, sariling diskarte, kung hindi meron ng Kristo na sinusunod sa buhay na ito. At ang Kristong ito ay hindi madamot para i-guide tayo sa mga desisyon na tama. Papahalalahanan tayo linggo-linggo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Papaalalahanan tayo at i-guide tayo ng Word of God habang ito ay binabasa natin. Mahirap magpamilya, mahirap may anak, mahirap magpalaki ng anak, lalo na kung wala tayong katuwang na mahusay, magaling, matalino, kung hindi walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At yung katalinuhan niya yon at ang galing na yon niya isinulat sa Biblia para maging guide natin sa ating mga major decision. Are you with me? That's why sa buhay na ito, sabi nga nung kinanta kanina, mas gugustuhin ko kahit na wala ng bahay, walang lote, mas gugustuhin ko na si Kristo ay nasa akin. Amen? Tayo tayong lahat at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon dahil meron kaming Bible, meron kaming Word of God na pwedeng maging guide namin sa aming buhay. Tulungan mo kami ngayon magpasya, Panginoon, at kilalanin kayo na kayo lang ang tagapagligtas. Kayo ang kailangan namin para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan at huwag kami mapunta sa cruel punishment sa hell dahil sa aming kasalanan. Kaya Panginoon, bago namin lisanin ang mundong ito, gawin namin ang isang major decision to accept you bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Church, nagdesisyon ka na, meron ka nang nagawang desisyon, magdidesisyon ka pa lang, patulong tayo sa Panginoon. At kung meron ka nang nagawang desisyon na ngayon minumulto ka, distress ka, katulad ni Darius, na ang maapektuhan pala ng ginawa mong desisyon ay yung taong malapit sa iyo, pamilya mo, anak mo. Hindi pa huli ang lahat, mabiyaya ang Diyos
para gawin niyang all things work together for good. Habang tayo nabubuhay, may mai-encounter pa rin tayo na pagpapasya. Pero kung yan ay major decision, you pray first. Talk to the counselor. Sa mga matatanda, sa mga matured, sa mga Kristiyano, na gamitin sila ng Diyos to guide you, and especially the Word of God. Kung meron tayong nagawa ng desisyon, again, na tayo nagsisisi ngayon, you talk to God. Lord, i-comfort niyo po ako. Naging masalimuot ang buhay ko dahil sa desisyon na yon. Hanggang ngayon, nahihirapan ako. Hanggang ngayon, nagsasuffer ako dahil sa desisyon na yun. Talk to God. Let the Lord comfort you. Enlighten you kung ano ang magagandang desisyon pa sa susunod. At kung minsan kaya tayo nalagpak sa ganon, ngayon ikaw, counselor na, pwede ka na magpayo at sasabihin mo sa mga susunod na generation, huwag mong gagawing desisyon ng ganito. Matuto ka na sa akin. At kung meron naman tayo mga ginawang desisyon na naging blessing sa pamilya, purihin at pasalamatan mo ang Diyos. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Kung minsan akala namin ang gagaling-galing na namin, nakita namin parang ang ganda ng desisyon, pero hindi namin nakita yung nakapaloob sa ginawa naming desisyon na kami pala ang uupakan. Kami pala ang bubugbugin sa problema. Forgive us, Lord. Hindi kami nakinig sa inyo. At kung kami naman, Panginoon, nakapag-desisyon ng tama, we praise you, O God. Even sa mga pagkakamali naming nagawa na desisyon, pinupuri ka naming pinasasalamatan ngayon. Wisdom na namin. Hindi na namin ipapaulit sa mga susunod na henerasyon. Salamat po. I-bless niyo po ang bawat nakaluhod. In Jesus' name we pray. Amen.